Ako, mukhang mainit to, biyahe ni Koy. Mukhang dadaragin mo na naman yung ginagawa ng mga Hitadians tsaka mga Duterte supporters. Alright, let's do this mga kapatid. Pag-usapan na natin ito mga kababayan ko. Attorney Claire Castro, muli na naman pinayanig ang mikropono ng Malacanang, mga kababayan, sapagkat mga kapatid, isa po itong napakalaking improvement na may ganito pong USEC na pwedeng magsalita sa Presidential Communication Office o PCO, mga kababayan. Alam niyo po, napaka-importante po at na-impress po ako sa kanyang ginawa, mga kababayan, sapagkat ako po, mga kapatid, bilang isang content creator, and also, Attorney Claire is not just an only lawyer, but she is also a YouTuber like us, mga kababayan ko, na nagbibigay komento, mga kababayan ko, sa mga nangyayari sa bansa natin. And Attorney Claire Castro also loves our country, mga kababayan ko. At isa yan sa mga nakikita ko, mga kababayan ko, naging quality niya sa pagbabalita o hindi lang sa pagiging abogado, journalist at whatsoever. Pero ang pinakamasarap pong pakinggan dito, mga kababayan, yung pagsasalita niya po ng Tagalog. Alam niyo po ba, mga kapatid, na natutuwa po yung mga Pilipino ngayon dahil meron pong isang USEC, mga kababayan ko, na diretsahan na sumasagot at gumagamit po ng salitang Tagalog. Mas naiintindihan po ng ordinaryong mamamayan, ng ordinaryong Pilipino at ng ordinaryong mga nasa probinsya na napapanood po ang isang nagsasalita na tagapaghayag ng ating Pangulo na meron pong nagtatagalog. At 1 point po yan sa ginawa ni Attorney Claire Castro. At liban po dito, mga kababayan ko, diretsahan, strictly, at ang kanyang mga sagot tungkol sa mga issue na pinupukol sa ating administrasyon. At ang maganda po dito, mga kababayan, isa po itong magandang hakbang, mga kapatid, upang maintindihan ng ating mga kababayang Pilipino kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng ating gobyerno. Alam niyo po, tutuwa po sila kasi nagtatagalog po yung tagapagsalita at hindi po yung purong nag-i-English lamang, mga kababayan. Not just only na nagsalita sila ng Tagalog, ganito or what, kababawan na po yung para po sa atin, mga kababayan ko, sa mga Pilipino, mas naiintindihan ng tao. Kasi yung mga naloloko po ng mga Duterte, yung mga, aminin natin sa hindi, hirap umintindi ng English, mga kababayan. Alright? Mga kapatid, kung nagtatagalog ang kalaban, gamitan natin ang salitang Tagalog. Kung nag-i-English ang kalaban, gamitan natin ang salitang English ang kalaban. At kung nagmamandarin ang kalaban, mga kababayan ko, kukuha tayo ng translator na Chinese, mga kababayan. Alright, pag-usapan na natin to, mga kapatid. Mga kababayan ko, Attorney Claire Castro natanong tungkol sa issue ni Duterte patungkol sa nagbabalik daw na droga sa Pilipinas. Ito ba may katotohanan? Mga kababayan, ay pag-usapan natin to. Ito, ang mainit na balita, mga kababayan ko. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Wait lang ha. Sabi daw dito ni Duterte, mga kababayan ko, sa rally nila sa Cebu, nagbalik na daw ang droga sa Davao, sa Cebu, sa Manila. Literally, na sinabi ni former president na bumalik na daw. So, ibig sabihin nun, alam na ni Duterte na bumalik na yung droga sa Pilipinas. Literally, mga kababayan ko, na sinasabi to ni Digong, mga kababayan ko. Pero, we just want to clarify, mga kababayan ko. Clarify lang natin, mga kapatid. Ito ba ay mayroong base o mayroon ba talaga itong what we call this? Meron ba itong pinanggagalingan? Meron ba itong mga kabayan ko, meron ba itong masasabi natin na and I quote na ebidensyang buti pa si Duterte, alam niya yung droga eh. Buti pa, nagtataka lang ako, no? Kasi kahit walang ebidensya si Digong na nagbabalik daw ang droga sa Pilipinas, mga kababayan ko, alam ni Duterte kung saan kukuha. Wah, ayos
Ito pala ngayon ang ano, no? Ito pala ang uso ngayon, mga kababayan ko. Pag ang droga pala, pag pinag-usapan droga si Duterte, alam ni Digong kung saan ang kuwaan. So, parami pa natin. Sige. Marami na yung mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Marami na rin daw tambay at kabataan na nasasaksak. Davao, including Davao City? Sabi. Oh. Nagulat si Atty. Claire including Davao City, mga kababayan ko, Tuloy. Okay, kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Oo nga, di ba? Alam mo, maganda to. Tuloy. Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Aray. Sabi ni Duterte, ulitin natin, nagbalik daw ang droga sa Manila, sa Davao, sa Cebu. Tapos mga kababayan ko, nadawit doon dito, diretsa na, ang galing niya Atty. Claire bumasa dito, sa totoo lang. Ang galing niya Atty. Claire na bumasa dito. Nung nalaman na sinabi ni Digong, nagkamali si Duterte ng pagkakabanggit Nasunog si Duterte dito, mga kababayan ko, sinabi niya kasama ang Davao. So it means, mga kababayan ko, yung salita ni Atty. Claire na inefficient, yung anak niya, mga kababayan ko, is the street word is walang kwenta. Walang kwenta. So, ibig sabihin, walang kwentang mamuno si Baste dyan sa Davao. Palit natin yung mga Nograles. Mga kapatid. Kung ang droga ay nagbalik pala sa Davao, nagbalik pala daw sa di mga kababayan ko, walang kwenta yung pamumuno ng mga Duterte doon. So, parang sinabi ni Digong na kailangan niya makabalik sa Davao para malinis ang Davao. Ganun ba yun? Natako lang kung kailangan ba na makabalik si Digong para malinis yung problema sa illegal na droga. Mga kababayan ko, like I said, mga kapatid, I just want to repeat, mga kababayan ko, kahit naman nung panahon ni Duterte, mga kababayan, ulitin ko lang, dagdag ko lang po dito, nung panahon po ni Duterte, mga kababayan ko, hindi naman po nawala ang illegal na droga. Sa totoo lang, hindi naman nawala. Mga kababayan ko, alam niyo po kalaruhin natin na mabuti, ang nawala po nung panahon ni Duterte, mga kababayan, literally, ang nawala po nung panahon ni Duterte, mga kapatid, yung mga biktima ng ipinagbabawal na gamot. Well, nakilaro na po natin, mga kababayan, yung mga biktima po. Pero not literally, mga kababayan, yung mga source nung ipinagbabawal na gamot. Tama? Naalala ninyo, ulitin ko lang, naalala ninyo, yung nahulihan sa magnetic lifter, na tuneto nila ang ipinagbabawal na gamot, na sa warehouse mismo ng isa sa mga kaibigan ni Duterte. Sino po, mga kababayan ko? Kung kilala nyo po yung tao na yun, please comment down below, mga kababayan ko. Kwento lang natin, maidagdag ko lang po dito, Maidagdag ko lang po dito. Naalala nyo po ba? Please comment down below, mga kababayan ko, yung tao na kaibigan ni Duterte na nasangkot doon sa magnetic forklift. Sino po nakakaalam? Comment down below. So ito, mga kababayan ko, naalala nyo po ba yon, mga kababayan ko? Kasi po, during the Duterte administration, mga kababayan ko, hindi po nawala ang ipinagbabawal na gamot. Bagkos, mga kababayan ko, ang dinali po ni Duterte para magpakitang tao o pagpakitang mahal niya ang bayan, yung mga taong biktima ng ipinagbabawal na gamot. Ang tanong, mga kababayan ko, nawala ba ang pinagbabawal na gamot? Ang sagot ko po dyan, mga kababayan ko, literally, and 100.99 or 999%, hindi po nawala ang pinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Bagkos, ang nawala po, mga kababayan, yung mga biktima nitong mga supplier. Ang tanong, biyahe ni Koy, sabi ni Duterte, ang napakagaling daw niya nung panahon na siya inamumuro dahil idalis daw ni Digong ang droga sa Pilipinas. Sino nagsabi? Ang mga kakampi niya. Sino nagsabi? Yung mga vlogger niya. Sino nagsabi? Yung mga taong pumupuri sa kanya. Mga kababayan ko. Diba? Mga kapatid, sa totoo lang, yung mga tao pumupuri sa kanya. Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, may napanagot ba si Duterte sa pamumuno niya?
na mga malalaking drug lords. Mga kababayan, may napanagot ba yung dating presidente nyo na si Duterte na malaking drug lord? Mga kababayan ko, the right answer is wala. Mga kababayan, walang napanagot, walang what I mean is walang napakulong, wala ring na nahatulan. Yung isang drug lord, mga kababayan, ginawa pang gabinete ni Pangulong Duterte sa Malacanang. 'Di ba? Mga kababayan ko, remember, ginawa pang political advisor ni Duterte yung nahulihan na may-ari ng magna-tonetonladang pinagbabawal na gamot sa loob ng magnetic forklift, mga kababayan ko. Naalala niyo ba 'yon, mga kababayan? Well, hindi marunong makakalimot ang Pilipino. Mga kapatid, naalalaman natin 'yon. Kaya po sinasabi ni Duterte na nabawasan daw at na nagbabalik daw, mga kababayan ko, baka sila nagpapatakbo. Diba? Yan po nang baka ganyan, no? Di umano. Baka kayo nagpapatakbo. Kasi kung tatanungin niyo po ang taong bayan, mga kababayan ko, alam naman po natin na yung maliliit na tao na biktima po ng mga drug lord, yung po ang tinutodas niyo. Pero wala kayong napanagot at napakulong until now na mga malalaking sindikato. Bakit? Kasi nung panahon pa nga nila, nag-recycle pa yung pulis. Ouch, mga kababayan. Napakasakit na katotohanan. Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? Ayan. Katulad yan, mga kababayan ko, tama yung sinabi na Attorney Claire dito. Nasaan ang data patungkol dito? Yung data ng mga nakaraang drug war ni Digong, ang resulta at ang resibo, mga kababayan ko, there is a 32,000 who died on extrajudicial killing. Mga kababayan ko, yun po ang malinaw na ebidensya. Pero ngayon, yung accusation ng dating Pangulo na si Digong, mga kababayan ko, na maka-pro-China, mga kapatid, ang sinasabi niya naman ngayon, bumalik na daw ang droga sa Manila, sa Cebu, sa Davao. Mga kababayan ko. Question ulit, tama yung sinabi na Attorney Claire, asan yung ebidensya? Ang tanong, mga kababayan ko, wala na naman silang maipakita. Pero mayroon ako resibo para sa war on drugs, mga kababayan ko, ng administrasyon. Well, sa pamumuno lang naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko, naitala ang isang malaking huli ng ipinagbabawal na gamot na tinangka na ipuslit mula Batangas papuntang Metro Manila, mga kababayan ko, at nahuli ito sa isang sinasagawang checkpoint, mga kababayan. But now, mga kababayan ko, and I quote, mga kapatid, lahat po na sinasabi ng father of fake news, mga kababayan ko, na si Duterte, ay until now, wala pa rin pong maipakitang resibo. Ngayon, minumulat po ni Attorney Claire Castro ang utak ng taong bayan upang makita nila kung ano po ba yung pagkakaiba ng pagsasabi po ng yung pagsasaysay ng totoo at paglaban sa fake news ng kalaban. Yan po ang literal na dapat nating malaman, mga kababayan ko. Ngayon, tuloy. At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, wala. Mayroong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Siyempre, Attorney Claire, walang mare-record dyan. Attorney Claire, walang mare-record dyan sapagkat si Duterte ay berdugo at diktador sa Davao. Diba? Alam naman natin, mga kababayan ko alam naman natin na ang dating Pangulo nilang si Digong ay diktador mula sa Davao. At hindi yun maikakaila. Kaya walang record. Ngayon, ang tanong dito, syempre, wala na naman, buti nga doon ko yan, may record na, sabihin na natin, maganda ba ang Davao? Mga kababayan ko, di ba? The most safest city in the Philippines? Talaga ba? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Di ba? Tama po si Attorney Claire dito. Isa din po sa puntos yan doon. Di ba? Isa din po sa puntos yan dito, mga kababayan ko. Ibig sabihin nun, walang kwenta mamuno si Baste sa Davao.
So, kung ganyan na namumuno sa Davao, mga kababayan ko, abay, palitan nyo na. Mga kababayan ko. Palitan nyo na. Kung ganyan na namumuno sa Davao, hindi kayo kayang pangalagaan kung tuloy-tuloy pa rin ng droga na sinasabi nila at meron na nga nagbabalik na ganyan, useless po yung pamumuno po ni Baste. Sa makatuwid, Attorney Claire said is inefficient. It means, mga kababayan ko, Tagalogin natin, pagandahin natin yung terms, walang kwenta, mga kababayan ko. Walang kwentang mamuno, di ba? Correct me if I'm wrong. Di ba? Yan, nakakaawa yung sa Attorney Claire. Yung gagaya din ng sa nagdaan sa spokesperson. Alam mo hindi ginagaya ni Attorney Claire yung dating spokesperson. Yung dating spokesperson na mataba, na nagtatago ngayon, hindi siya katulad doon, mga kababayan ko. Never na naging, ang diskarte ni Attorney Claire is diretsahan. Kung nanonood kayo sa YouTube channel niya, ganyan siya talaga magsalita. At kung nakikinig kayo sa programa niya, ganyan siya magsalita. Ngayon, yung mga DDS na hindi kayang tanggapin yung mga salita ni Attorney Claire, iiyak, ngangawa, puputak. Diba, mga kababayan ko? Iiyak, ngangawa, puputak, nangaw-ngaw. Yun ang diskarte nila ngayon. So, masakit nga naman talaga yung mga kababayan ko. Ang umiyak at gumawa ng hindi nila kaya ang sinasabi ng isang tagapagsalita ng Pangulo. Ngayon, mga DDS, ngawa! Tuloy. Ivan Medina, GMA7. Yusek, kakapanumpanyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na po ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Hindi. Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Correct. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa salita is because we know we are fighting for the truth. Correct. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Correct. Maiiba ang diskarte nila. Correct. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan Ang tama. ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. Correct. At nakakasira ito sa bansa. Correct. Sa ekonomiya. Ayan, kagaya na sinabi na Attorney Claire, well, job well done. Yusek and Attorney Claire Castro. Yan ang tamang pananalita, no? Even Ivan Mayrina is one of the professional journalists yan. Alam niyo yan, mga kababayan ko. At least kayang-kaya niya sagutin straightly yung sinasabi, mga kababayan. Well, kung nagustuhan niyo ang aking sinabi ngayon, maaari po sana ako po inyong i-follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy movements na gagawin natin. Alright!